Kasali ang Rusya sa digmaan, pero hindi ito ang iniisip mo. Habang may labanan sa Ukraine, may isa pang labanan sa Rusya na nagbabantang pahinain ang bansa. Sa pinaka-ugat nito, ito ay isang labanan na nagtutulak sa ilan sa pinakamahahalagang institusyon ng Rusya laban sa isa't isa. At ito ay isang labanan na walang panalo, isa lang ang talo. Kinakain ng rehimen ni Vladimir Putin ang sarili habang lumalala ang digmaan sa pagitan ng Federal Security Service at mga general ng militar ng Rusya. Nagkakagulo ang Kremlin dahil ang pinakamalaking banta sa Rusya ay mula sa loob. Dahil nabigo ang pananakop ni Putin sa Ukraine. Ayon niyan kay Jason J. Smart, isang political advisor at YouTuber, na binibigyang diin ang laki ng pagkalugi ng Rusya laban sa Ukraine. Mula nang salakayin ng Rusya, nawalan ito ng teritoryo sa loob ng bansa. Unang beses mula ikalawang digmaang pandaigdig. Nakuha nito ang 10-20% ng lupa ng Ukraine mula noong unang pananakop at pinakabagong tangka sa teritoryo. Bumagsak na ang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Alamin pa ito sa aming video. Sa mga nakaraang taon, higit 1 milyong kaswalti, libu-libong patay at sugatan, at libu-libong tangke at artilyerya ang nasira sa Russia. Ang inaasahang mabilis na pananakop ng Russia ay naging malaking kapalpakan. At ang mga general nila ang nagdurusa. Simula ng pananakop, dumami ang pag-aresto sa mga general ng Russia ayon kay Smart. Ayon sa kanya, bihira noon ang pag-aresto sa general bago ang pananakop. 2 general lang ang naaresto sa loob ng 26 na buwan bago ang pananakop. Ngunit pagkatapos ng pananakop, sumabog ang bilang na iyon sa 19 sa loob lang ng 42 buwan. Ang pagtaas na ito ay 6 na beses na mas marami ang naaarestong general. At ang pinakabaliw dito, parte ito ng plano, lalo na para sa isang organisasyon sa Rusya. Pero babalikan natin yan mamaya. Ngayong 2025, naging tampok ang dami ng pag-aresto at pag-usig sa mga general ng Rusya. Noong Abril, 2 mahalagang general ng Rusya ang nakulong dahil sa umano'y krimen nila. Kasama nila si Major General Ivan Popov, dating commander ng ika-58 Combined Arms Army ng Rusya. Iniulat ng Institute for the Study of War or Institute for the Study of War noong ika-11 ng Abril, halos 1 taon na siyang nakakulong at pinili niyang bawasan ang sentensya sa pamamagitan ng pagbaba ng ranggo at pagbabalik sa militar ng Rusya. Dahil sa pagbaba ng ranggo, ipinadala siya sa Penal Assault Detachment ng Rusya na ayon sa Institute for the Study of War ay halos katumbas ng sentensyang kamatayan para sa general. Mas alam ni Popov ito kaysa kanino man. Mapapaisip ka tuloy kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, kaya mas pinili niyang harapin ang sentensya ng kamatayan sa labanan kaysa makulong. Makalipas ang wala pang 1 linggo, iniulat ng British Broadcasting Corporation na isa pang dating mataas na general ng Rusya, si Vadim Shimarin, ay hinatulan ng 7 taon sa kulungan dahil sa pagtanggap ng suhol. Inakusahan siyang tumanggap ng $443,000 mula 2019 at 23 mula sa isang pabrika sa Rusya na nakakuha ng mas malalaking kontrata dahil dito. Ang pinakamahalagang insidente ng katiwalian sa militar sa Rusya nitong mga taon ay ang pag-aresto kay Yuri Kuznetsov, mataas na opisyal ng Ministry of Defense. Noong Mayo 14, 2024 siya ang pangalawang opisyal ng ministeryo na naaresto dahil sa katiwalian. Natagpuan sa kanyang ari-arian ang halos $1 milyon na rubles, dayuhang pera, gintong barya at iba pang ari-arian. Si Kuznetsov ay kasalukuyang nililitis at ang mga kaso laban sa kanya ay maaaring magresulta sa pagkakakulong niya ng hanggang 15 taon. Sa unang tingin, lahat ng mga pag-aresto na ito, kasama na ang marami pang isinagawa ng Russia mula nang simulan nito ang pananakop sa Ukraine, ay tila lehitimo. Siyempre, mga general ang sangkot sa pandaraya at panunuhol. Ngunit may mas madilim pang nangyayari sa likod nito. Hindi si Putin o mga kasama niya ang naglilinis ng militar ng Russia para sa tagumpay sa digmaan. Kung 19 na ang naaresto mula simula ng digmaan, dapat mas maganda na ang resulta ng Russia kaysa sa binanggit ni Smart sa video. Ayaw pag-isipan ni Putin ang totoong dahilan ng mga pag-arestong ito. Pag-agaw ito ng kapangyarihan. Isang pagtatangka ng isang ahensya sa loob ng Russia na tanggalan ng kapangyarihan at impluwensya ang mga maaaring pumigil sa kanila sa pagkuha ng kontrol. Matapos matanggal si Putin, may labanan para sa kapangyarihan sa inner circle ng Russia na hindi nila napapanalunan. Tulad ng mga sundalo sa Ukraine, laging nag-iingat ang mga mataas na opisyal ng militar ng Russia. Alam nilang sila na ang susunod na aalisin sa pwesto ng ahensyang gustong kontrolin ang lahat. Ang Federal Security Service ng Russia o Federal Security Service. At kung ayon sa plano ng Federal Security Service ang lahat,
Sila na ang hahawak sa kapangyarihan ng Russia mas maaga kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ni Smart ang sitwasyon dito gamit ang pag-aresto kay Kuznetsov bilang halimbawa. Siya raw ang may kontrol ayon kay Smart. Siya ang nagdedesisyon kung sino ang makakakuha ng anong utos, sino ang mapopromote, sino ang bibigyan ng clearance, sino ang magkakaroon ng pabahay, at sino ang bibigyan ng proteksyon sa hukbo. Ang korupsyon na kinasangkutan ni Kuznetsov ay pangalawa lang sa mga katotohanan ito. Sa totoo lang, bahagi na ng buhay militar sa Russia ang korupsyon. Sabi ni Smart, hindi ka magiging general sa kabaitan lang. Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng lagay, pagtapak sa iba, at paggawa ng lahat ng kaya mo para makuha ang pinakamaraming kapangyarihan hanggat maaari. Sa Rusya, nagiging target ang mga tao kapag may hawak silang kapangyarihan. Lalo na kung pwedeng tanungin ng Federal Security Service ang lalaki. Sa pagkakulong kay Kuznetsov, dalawang bagay ang nagawa ng Federal Security Service. Una, natanggal nila sa pwesto ang isang makapangyarihang lalaki. Maaaring binubuksan nito ang pinto para maimpluwensyahan nila ang susunod na itatalaga na magsisimulang gumawa ng mga desisyong pabor sa Federal Security Service. Ngayon, may chances ang Federal Security Service na kumuha ng impormasyon kay Kuznetsov na magagamit laban sa mga makapangyarihang tao sa militar ng Russia. Unti-unting nakikipagdigmaan ang Federal Security Service sa mga leader militar ng Russia na nagdudulot ng pagbagsak mula sa loob. Malaki ang papel ng taktikang magaling at matapang na depensa ng Ukraine sa kabiguan ng Russia. Pero ang kaguluhang nilikha ng Federal Security Service sa militar ang naglatag ng entablado. Ang kaguluhan sa itaas ay nagdudulot ng kawalan ng kaayusan sa ibaba. Bagay na madalas samantalahin ng Ukraine. Balikan natin sandali. Ano ang Federal Security Service at bakit ito gumagawa ng mga bagay na ginagawa nito ngayon? Ayon sa pamahalaan ng Russia, ang Federal Security Service ay isang federal na ehekutibong ahensya na may kapangyarihang ipatupad ang mga patakaran ng gobyerno sa larangan ng pambansang seguridad, kontra terorismo, at pagtatanggol ng mga hangganan ng Russia. Ang Federal Security Service ay modernong bersyon ng KGB, pero mas nakatutok sa panloob na seguridad kaysa internasyonal na intelihensya. Malaki ang partisipasyon ng Federal Security Service sa cyber operations ng Russia laban sa ibang bansa. Ayon sa United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office, ginagawa nitong mahalagang bahagi ang organisasyon sa patuloy na lumalaking makinarya ng hybrid warfare ng Russia. Habang ang lahat ng ito ay nagpapakita na parang ang Federal Security Service ay isang organisasyon na gumagawa para sa kapakanan ng Russia at sa makatuwid ay para sa kapakanan ni Putin. Ginagamit na ngayon ng Federal Security Service ang sariling kapangyarihan laban sa militar ng Russia. Ang pagtanggap ng suhol ng matataas na opisyal ng Russia na nakakaapekto sa militar ay issue ng pambansang seguridad. Sabi ni Smart, ginagamit ng Federal Security Service ang kapangyarihan nito para maging pangunahing puwersa sa politika ng Russia. Ang kanilang estratehiya ay binubuo ng ilang hakbang at lahat ng ito ay mahusay nilang isinasagawa mismo sa harap ni Putin at ng Kremlin. Una, ang pag-ubos sa loob ng shell. Ayon kay Smart, simple lang ang estratehiya ng Federal Security Service sa mga aresto. Tinututukan nila ang apat na haligi ng militar ng Rusya. Sa kontrol nila, nagiging parang walang saysay ang hukbo. Isang shell na di na kayang lumaban. Sinimulan ng Federal Security Service ang pagtutok sa namamahala sa utos at paggamit ng mga lihim na kapangyarihan. Si Kuznetsov ang perpektong halimbawa nito na inilarawan ni Smart ang kanyang pagkakaaresto bilang isang napakagaling na galaw ng Federal Security Service. Ang mga hindi opisyal na talaan na itinago ni Kuznetsov ng lahat ng kanyang mga suhol at kung paano ito konektado sa mga desisyong ginawa niya ay naging isang napakahalagang pinagkukunan ng impormasyon para sa Federal Security Service. Ang pagbagsak ng haliging ito, lalo ang militar ng Rusya, ay nagpapalakas sa ikalawang hakbang ng estratehiya ng Federal Security Service. Compromat. Inilalarawan ng Cable News Network ang compromat bilang mga nakakahiya o sensitibong material na balak gamitin ng isang tao laban sa iba. Siyempre, mayroon tayong salitang Ingles para sa mismong aksyong ito. Blackmail o sa kaso ng Federal Security Service, isang partikular na uri ng blackmail kung saan ginagamit nila ang mga material na kanilang nakalap. Bilang pera, ito marahil ang pinakamaingay at mahalaga sa buong Rusya. Halos lahat ng pag-aresto ng Federal Security Service ngayon ay nagbibigay ng kompromiso. Ang kay Kuznetsov ay isa sa pinakamahalaga. May pananakot na ang Federal Security Service sa mga opisyal ng Rusya ayon kay Smart. Maaari na nilang kontrolin ang kahit sinong general anumang oras sa pamamagitan lang ng pagbabanta na ilalantad siya. Dahil sa mga kompromiso mula sa pag-aresto, kaya ring manggigil ng pera ng Federal Security Service dahil alam nilang magbabayad ang mga target para hindi makulong. Akala mo ba ligtas ang Federal Security Service sa korupsyon na sila rin ang hinahabol? Hindi totoo yun. Sabi ni Smart, mas corrupt pa raw ang Federal Security Service kaysa militar ng Russia. Bukod pa rito,
Mas magaling pa raw silang gamitin ang mga sekreto na kanilang nakukuha habang naitatago ang sarili nilang mga lihim. Sa pamamagitan ng mga kompromiso na kanilang nakalap, nakakakuha ng kontrol ang Federal Security Service sa pera na dumadaloy sa militar ng Russia. Nagdadala ito sa susunod na hakbang. Pagputol sa mga karibal ng Federal Security Service. Ginagamit ng Federal Security Service ang kompromiso para impluwensyahan ang mga desisyon at tiyakin na ang maruming pera ay napupunta sa gusto nila, habang ang pabor nilang militar ang nakikinabang. Tinutugis din nila ang ibang may kontrol sa pera. At ginawang halimbawa ni Smart si Timur Ivanov. Inaresto si dating Deputy Defense Minister ng Russia, Ivanov, noong Abril 2024 dahil sa kaso ng suhol. Kapansin-pansin, kaalyado rin ni Ivanov si Sergei Shoigu, dating Russian Defense Minister na tinanggal sa posisyon ngunit hindi inaresto. Mahalaga si Ivanov. Matalinong obserbasyon. Sa Russia, tao o lalaki ang nag-aapruba ng bayad, hindi sistema. Ayon kay Smart, si Ivanov ang responsable sa pag-apruba ng konstruksyon ng militar. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay kontrolado ng pirma ni Ivanov ang literal na bilyon-bilyong dolyar na kontrata. Kaya naman maraming tao sa Russia ang gustong suhulan siya. Tinanggap ni Ivanov ang suhol, tulad ng iba pang inaresto ng Federal Security Service. Ang mismong katotohanan na siya ay korap ang naging dahilan kung bakit napaalis siya ng Federal Security Service. Pero ngayon, sabi ni Smart, nawala na ang lahat ng kapangyarihang hawak noon ni Ivanov. Noong 2024 huminto ang pondo sa industriya ng konstruksyon ng militar ng Russia. Sabi ni Smart, Federal Security Service ang nagdulot ng problema na sila rin ang solusyon. Dahil dito, kinabahan ang mga tauhan. Nag-alala rin sila na anumang kanilang pipirmahan ay maaaring magdulot ng sarili nilang pagkakaaresto. Kaya natakot silang pumirma ng kahit ano. Pinahinto ng Federal Security Service ang konstruksyon ng militar ng Russia, kaya nagkaroon ng power vacuum na kailangang punan. Hulaan mo kung sino ang papalit sa puwesto. Ang Federal Security Service, iyan ang huling bahagi ng estratehiya nila. Sa kaso ni Ivanov, pumasok ang Federal Security Service upang punan ang puwang na iniwan niya. Ginawang malinaw sa mga kontratista na dati niyang katrabaho na wala na ang dating boss at may bago ng boss sa lugar. Ibig sabihin, kontrolado na ng Federal Security Service ang mga kontratistang dating hawak ni Ivanov. Kung gusto nilang magtrabaho, kailangan nilang sumunod sa mga kumpanyang pinili ng Federal Security Service. Ibig sabihin nito ay sumusunod sila sa mga utos. Ang perang dati-dating pumapasok sa bulsa ni Ivanov, pati na rin sa sama-samang bulsa ng Ministeryo ng Depensa ng Rusya. Dahil sa mga suhol, ay ngayon ay inilalaan na sa ibang direksyon. Ngayon, Federal Security Service na ang kumukuha ng lahat ng pera sa tinatawag ni Smart na full spectrum assault sa military treasury. Napakagaling na estratehiya ito. Lalong lumalakas ang Federal Security Service dahil sa mga tao nito at sa bagong daloy ng pera. Kasabay nito, humihina naman ang militar ng Rusya. Paulit-ulit ito ginagawa ng Federal Security Service bilang estratehiya. Napatalsik na nito ang mga pinuno ng logistics at military construction ng Rusya. Maging ang pagbili ng medical ay apektado ng Federal Security Service matapos arestuhin noong Agosto 26 si Major General Konstantin Kuvshinov, dating pinuno ng Ikasyam Medical at Diagnostic Center ng Rusya, dahil sa umano'y paglustay ng $410,000 mula sa Estado. Hindi talaga iniintindi ng Federal Security Service ang paglustay ng pera. Ang mahalaga sa kanila ay ang kapangyarihan ni Kuvshinov na hawak na ngayon ng Federal Security Service. Pagpahina, pananakot, putol ng koneksyon, tapos pagpuno sa bakante. Ito ang mga kasangkapan ng Federal Security Service na mahusay nilang ginamit sa digmaan sa Ukraine. Pag-aalis ng mga general na posibleng tutol sa kanila gamit ang issue ng korupsyon, kahit sila rin ay korap tulad ng mga tinatanggal nila. Ang kailangan lang gawin ng Federal Security Service ay ulitin lang ng paulit-ulit ang proseso. Hindi lang Federal Security Service ang organisasyong sangkot sa komplikadong politikang ito para palawakin ang kapangyarihan nila. Ginagawa nila ito para masigurong mapipigilan ang kalaban, mawala ang banta, at mapasa kanila lahat ng pera. Ayon kay Smart, nangyayari ito sa buong bansa at hindi lang Federal Security Service ang sangkot. Lahat ng may kapangyarihan ay gustong pagtibayin agad ito. Mas magaling lang talaga ang Federal Security Service dito kumpara sa iba at may kakayahan silang magsagawa ng tahimik na kudeta laban sa militar ng Russia. Siyempre, dadalhin tayo nito sa malinaw na tanong na kailangang itanong. Bakit ginagawa ng Federal Security Service ang lahat ng ito? Ang madaling sagot ay gusto nitong makinabang mula sa laganap na korupsyon na matagal nang pinakikinabangan ng marami sa loob ng militar ng Russia. Ayon sa Journal of Democracy, 2018, umiikot sa kapangyarihan at pandarambong ang sistemang pampulitika ng Russia. Ito ang sistemang walang natatapos sa Russia maliban kung may mataas na opisyal na tumatanggap ng lagay na pinakikinabangan ng Federal Security Service ngayon.
Kasing kurap ng mga inaaresto nila ang nasa Federal Security Service, pati halos lahat ng institusyon sa Russia. Dapat nating tandaan na ang pulis, mga piskal sa Russia, at Federal Security Service ay hindi para sa hustisya, kundi para kumita. Ang mga pulis, piskal, korte, at hukom ang may responsibilidad sa pag-aresto at paghatol sa mga tao. Ang Federal Security Service ay nagpaparatang, ibig sabihin, ang perang dumadaloy sa tatlong organisasyong ito ay mas nagpapalapit sa Federal Security Service sa gusto nitong marating. Kapag mas malaki ang pera ng Federal Security Service, mas marami silang kayang pabagsakin. Ayon kay Smart, ang problema ay lumiit ang pondo dahil sa pagsalakay ni Putin sa Ukraine. Dahil konti na lang ang pera, malalakas lang ang makakaligtas. Ang mga raid ng Federal Security Service, lalo na, ay nagbibigay dito ng agarang mapagkukunan ng pera. At sa pagkontrol sa mga posisyon ng mga inaaresto nila, natitiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kita sa mahabang panahon. Nagiging isang malupit na siklo na unti-unting sumisira sa Russia mula sa loob. Tulad ng nabanggit ng New York Times noong Hulyo, kadalasang sumusunod ang mga kaso ng korupsyon pagkatapos ng mga kabiguan ng militar. Kaya nabanggit namin na ang mga problema ng Russia sa Ukraine ang naging dahilan ng aksyon ng Federal Security Service ngayon. Nakikinabang ang Federal Security Service sa mga palpak ng militar ng Russia dahil nagiging dahilan ito para gawin nila ang kanilang mga raid. Alam ng lahat sa mataas na antas ng Russia na bahagi na ng sistema roon ang lagayan at pagnanakaw. Hinahayaan ni Putin ito dahil tinatanggal ng Federal Security Service, purge, ang pananagutan niya sa mga kabiguan ng Russia. Pero dito na pumapasok ang tunay na galing ng plano ng Federal Security Service. Hindi sinisira ng Federal Security Service ang militar ng Russia mula sa loob dahil lang sa katuwaan. Mayroon talagang partikular na layunin ang organisasyon na ilang beses na nating nabanggit bago pa man nila kontrolin ang Russia. Ayon kay Smart, marami sa Federal Security Service ang naniniwalang ayaw ni Putin ng pangunahing kapangyarihan sa Russia. Maraming nag-aalala sa posibleng malalaking pagbabago sa politika, ayon kay Smart. At binanggit niyang hindi normal ang mga nangyayari sa Russia ngayon. Ang ganitong paglilinis at labanan sa kapangyarihan ay senyales ng malalaking problema at maaaring si Putin ang ugat nito. May pahiwatig na iniisip na ng leader ng Russia ang kinabukasan ng bansa kapag wala na siya. Noong Mayo, iniulat ng Kiev Independent na may listahan si Putin ng mga posibleng papalit sakaling siya ay mamatay o bumitiw bilang Pangulo ng Russia. Pero ang listahang iyon ay nagpapalagay na naroon pa rin si Putin para maimpluwensyahan ang desisyon na gagawin sa huli. Malaki ang posibilidad na hindi na siya naroon. Naipabagsak na ni Putin ang isang pag-aalsa ng militar noong digmaan sa Ukraine. Nang napatahimik niya ang nag-aaklas na Wagner Group, ang leader ng grupo, si Yevgeny Prigozhin, ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang aksidente hindi nagtagal matapos ang kanyang tangkang kudeta. Ang Russia ay niyayanig din ng maraming suliranin na nakakaapekto sa loob ng bansa, na lahat ay posibleng nagpapahina sa kontrol ni Putin sa kapangyarihan. Isa-isang binanggit ni Smart ang mga problemang iyon. Ayon kay Smart, mahalagang tandaan na nangyayari ito habang may malalaking problemang pang-ekonomiya ang bansa. Bumagsak na ang budget ng estado at di na kayang bayaran ang mga manggagawa. Sa Russia, 13% ng mga sambahayan ay pagkain na lang ang nabibili. Tuloy-tuloy pa rin ito kahit wala ng voluntaryong sumasali. Umasa na lang ang estado sa pagbabanta para mapilitang sumali ang tao sa militar. Nagsasagawa na ng raid ang security team sa mga paliparan para hanapin ang umiiwas sa draft, na hindi normal sa Russia ayon kay Smart. Maaaring ang kawalan ng normalidad ang mag-udyok sa Federal Security Service na agawin ang kapangyarihan kay Putin. Lahat ng ginagawa nito ngayon ay idinisenyo para magkaroon ng Federal Security Service ng sapat na kapangyarihan upang kontrolin ang lahat. Kung mawala o umalis si Putin, ayos lang. Kontrolado na ngayon ng Federal Security Service ang napakaraming proseso sa loob ng militar ng Russia, kaya malaki ang magiging impluwensya nito kung sino ang maitatakdang leader. Ibig sabihin, maaari itong maglagay ng isang presidenteng sunod-sunuran lamang. Mas malala para kay Putin kung lumakas pa ang kontrol ng militar. Maaaring hindi na kailangang hintayin ng Federal Security Service ang pag-alis niya sa pwesto. Pwedeng gawin ng Federal Security Service iyon at gagawin nila dahil alam nilang pwede nilang isisi ang lagay ng Russia sa digmaang sinimulan ni Putin. Ang mga pagkabigo ng militar ay sinasabing bahagi ng paglilinis na may layunin. Ang maaaring hindi namamalayan ni Putin ay ang Federal Security Service, ang maaaring lumabas na tunay na panalo sa huli. Ito ang pinakamapanganib na panloob na hidwa ang hinarap ng Russia mula kay Joseph Stalin. Kung interesado ka, panoorin ang aming video tungkol sa pag-atake ni Putin sa mga general at ang pag-angkin ng Federal Security Service sa Russia. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga nangyayari sa loob ng militar ng Russia.
at maraming salamat sa panonood.